Ang ating pong mensahe po ngayon ay, ano nga ba ang iyong ipinagmamayabang? Ayan po, no? Ano nga ba ang iyong pinagmamayabang? Ayon po sa psychology.com, meron pong 5 bagay na kung saan ay ipinagmamayabang ang mga tao, subalit ito po ay nakakapinsala sa kanila. 5 things people brag about all the time, even though it actually makes them look worse. Ano po ba ang 5 bagay kayang yon na pinagmamayabang ng tao? Pero ito po ay nakakapahamak sa kanila. Number 1, baka kayo po ay makarelate. Number 1, I'm really good multitasker. Ayan. Sabi nila, ang number 1 ay they are good multitasker. They cannot focus on one thing, di ba? Yung isang kamay nasa computer, yung isang kamay nasa Starbucks, yung isang paa ay nasa McDo, yung isa ay nasa Jollibee. Multitasker. Amen? Number 2, I hardly ever sleep. Yan, pinagmamayabang nila. Kung usapang kulang ng tulog, umaarangkada po sila. Ayan ang pangalawang pinagmamayabang nila, pero nakaka-damage po sa kanila. I hardly ever sleep. Paalala naman po, 6 to 8 hours ang kailangan po nating tulog, hindi po 1 hour. Okay? Kapag po 1 oras lang ang tulog ninyo, daig pa ninyo ang mga artista ng GMA at ABS-CBN, 5 hours po ang kanilang tulog. But ko alam, napanood ko ang interview ni Alden Richard. Okay? Number 3, I am a perfectionist. Grabe to. Pag ang teacher mo, ang prof mo, ang nanay, tatay mo, lagot ka. Mga perfectionista. No, they demand perfection even though they are not perfect kahit ilang beses silang mag-practice. Yon. So, perfectionist. Number 4, ito matindi to. I've never failed. Kailanman hindi ako pumalya or lumagapak. Ayan. And lastly, sa tingin po ninyo, ano ang number 5? Makarami pong makaka-relate po dito. I hustle 24/7. Ayan. Nagmamadali, overwork. Ayan. Lalo na po sa mga iba po na hindi na nga sila natutulog. At yung tipong hanggang sa panaginip ay napapanaginipan pa ang kanila pong mga trabaho. No? Delikado yun po, no? Halimbawa, kung nagtuturo ka ng algebra, lagi mong hinahanap si X, bakit ka iniwan ni X, kaya hinahanap mo si Y. Di po ba? Kung di po kayo makarelate, mag-aral kayo ulit po ng algebra, di ko na po problema yan. Okay? Dito po sa ating pong pag-aaralan po ay meron po tayong 2 puntos, mga kapatid. Number 1, ano ang iyong hindi marapat na ipagmayabang? Verse 23. Pangalawa po ay, ano ang iyong marapat na ipagmayabang? So, there are 2 contrasts. Dito po sa Jeremias chapter 9, alam naman po natin ang bansang Israel ay napakatigas ng ulo, mga kapatid. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa pangangaral ng salita po ng Diyos na ang kanila pong paboritong kanta ay by Sarah Geronimo, Ikot-Ikot Lang. Minsan ay napagtatanong ko po sa sarili ko, bakit kaya nila nahulaan? Wala pa naman si Sarah Geronimo noong mga panong yon. Ibig sabihin, the cycle of sin, the cycle of idolatry. Dumating ang punto na bagamat mahaba po ang pasensya ng Diyos, ay God pronounced judgment. Israel, particularly the southern kingdom, Judah, if you will not repent, I will use the Babylonians to punish you. Gagamitin ko ang Babylonia upang kayo'y parusahan. Nakakalungkot, mga kapatid, na ang bansang Israel, ang kanilang lakas, ang kanilang kayamanan, at ang kanilang karunungan, ay ginagamit po nila to worship idols, particularly si Baal. Throughout history, God gave them wisdom, God gave them strength, and God blessed them. Pero lo and behold, nakakalungkot, mga kapatid. Ito'y ginamit nila ang kanilang kalakasan, karunungan, at kayamanan upang sambahin ang mga Diyos-Diyosan. At hindi po ito nakakalugod po ito sa Diyos. And here we are in verse 23 and 26, matapos pong mag-pronounce ng judgment ng Diyos. Hindi ko palalampasin ang inyong paggamit ng inyong lakas,
katalinuhan at kayamanan upang sambahin si Baal, maliban sa paparusahan ko kayo through the empire of the Babylon, I will make sure na kayo ay hindi makakalusot. And here we are, hindi lamang po tayo pinapaalalahanan ng Diyos, hindi lamang originally ang nation of Judah, which is the southern kingdom, but here we are today as a modern day hearers of God's word. As a modern day believers, ano po ang ating marapat na hindi ipagmayabang, ano ang dapat nating ipagmayabang. Amen? Tayo pa naman pong mga Pilipino po ay napakayaman sa lengguwahe, di ba? Kapag sa mayabang. Sometimes, bagamat ayaw nating pong sabihin na mayabang siya, pinapalitan natin ng ibang salita, kagaya ng lumulutang na siya sa lupa. Dahil sa kanyang kayabangan. Lumalaki na ang kanyang ulo. Ngayon, tutuklasin po natin, ano ang ipinagmamayabang ng tao? Tingnan po natin. Tingnan nyo po ulit ang inyong mga nakabukas na Biblia. Ano ang ipinagmamayabang ng tao? Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na taglay, ni ng mayaman ang kanyang karunungan. May tatlong bagay po dito na ipinagmamayabang ang mga tiga-Israelita, na kung saan pinagmamayabang din natin ngayon. Amen? Ano yon? Katalinuhan o karunungan, kalakasan at kayamanan. Tatlong K. Hindi po ito po yung katipunan, ha, mga kapatid. KKK. Katalinuhan, kalakasan at kayamanan. And they are all using this 3K to worship Baal. Kakalungkot po, no? God gave them strength, wisdom, and even riches. And yet, they are not using it to worship God. Instead, they are worshiping an idol. Yung ginawa. Nakakalungkot na instead na all the more sambahin nila ang Diyos dahil God bless them with wisdom, God bless them with strength, God bless them in a land flowing with milk and honey, which means abundance, and yet they are turning away from God. And they are worshiping sometimes Asherah, Molech, and Baal. It is always true. Mga kapatid, ipinagmamayabang ng tao ang kanyang katalinuhan. Walang masama sa katalinuhan. Amen? Walang masama sa academic achievements. Amen? Walang masama na magpursige for academic excellence. It is so good. Amen? Sapagkat hindi rin gusto ng Diyos na tayo po ay pwede na ang pwede na. God wants His children to excel. Amen? Whether God called you in a secular work or in a full-time ministry, God wants you to excel. Pero ang problema dito sa katalinuhan ay ipinagmamayabang nila as if galing ito sa kanila. They are no longer acknowledging God. They are no longer using their wisdom to worship and to obey God. Instead, they are using it in disobedience. Ilan sa atin dito sa mundong ibabaw ang napakatatalino, subalit hindi tunay na sumasamba sa tunay na Diyos. Amen? Ginagamit nila ang kanilang katalinuhan to disprove God, to mock God, and to even persecute Christians. Amen? Pangalawa, yung kanilang lakas sa taglay. Instead na gamitin ng Southern Kingdom yung lakas nilang taglay to worship God, to serve God, to be faithful, ginagamit nila to serve Baal. Di po ba? At nakakalungkot na they are even burning their own son. Sinusunog nila ang kanilang mga anak just to sacrifice for Baal. In the same way, ganun din sa atin. Napakaraming mga tao ang ginagamit ang lakas upang tumalikod sa Diyos. Sky is the limit. Hindi po ba? Hanggat bata ka pa, ay magpakasasa ka na sa tawag ng laman. Kapag malapit ka ng mamatay, edi magrepent ka. As if they know the day or the exact hour of their death. And here we are, lastly, ang sabi ng Diyos, pati yung kanilang kayamanan. So hindi lang nila pinagmamayabang kanilang katalinuhan, hindi lang nila pinagmamayabang ang kanilang kalakasan,
pinagmamayabang nila ang kanilang kayamanan. Instead na gamitin ng Diyos, gamitin nila para sa paglilingkod sa Diyos ang kanilang kayamanan, they are using it to worship Baal. Nakakalungkot. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Di po ba? We are living in a world na mas gusto pa nating gumastos sa kalayawan kaysa sa mga makadiyos na mga bagay. Amen? Tanungin niyo ang inyong mga sarili, ano ang pinakamalaking ginastos mo? May kinalaman ba sa relasyon mo sa Diyos o walang kinalaman sa relasyon sa Diyos? I will give you 10 seconds to think about it. 10, 9, 8, 7, 6, 2, and 1. Shortcut. Hindi po ba, ang dami pong gusto na they can na magbayad ng 6 digits para lang po suportahan ang concert ng kanilang pinaka-idolo. Di po ba? 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, name it. And even yung mga collectibles ng kanilang mga idols. But pagdating sa Diyos, wait lang, wala bang libre? Di po ba? Napapansin niyo po yun? God bless them with work, God bless them with riches, and yet they are not using it to worship God. Mga kapatid, katalinuhan, kalakasan at kayamanan. The nation of Israel, guilty, and also us, tayo pong mga tao, may mga tendency, not only tendency, guilty rin tayo na may mga pagkakataon na yung ating katalinuhan, na yung ating kalakasan, at yung ating kayamanan ay ginagamit po natin not to serve God, not to be faithful upon the Lord, kundi po in disobedience. Amen? Ito po ang mas matindi dito. Akala po kasi ng maraming tao na, Pastor Mark, we are using our katalinuhan, yung aming kalakasan at kayamanan, we are donating a lot of money, pero akala po nila naglilingkod po sila sa tunay na Diyos. Naglilingkod sila sa tunay na Kristo. Mga kapatid, kapag ang isa pong tao ay nagsimula na pong ipagmayabang ang katalinuhan at ang kalakasan at ang kayamanan, simula na po ito ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Amen? Kapag ang iyong courage, kapag ang iyong confidence, kapag ang iyong buong tiwala, kapag ang iyong buhay ay umiikot na sa kalakasan, karunungan at kayamanan, ito na po ang simula ng pagmamayabang. Hindi po tayo nilikha ng Diyos at hindi po tayo binubuhay at ginigising ng Diyos everyday para ang pagkatiwalaan mo ay ang iyong kayamanan, kalakasan at karunungan. Mga kapatid, warning po ito sa atin. Saan po ba natin po inilalagay ang ating pong tiwala? What do we really put our investment, our trust sa ating po bang karunungan, kalakasan at katalinuhan? And this is the sin of the nation of Israel, mga kapatid. Paano na kapag wala na ang katalinuhan? Paano na kapag wala na ang kalakasan? Paano na kapag wala na ang kayamanan? Kagaya po ng ginawa ng Diyos kay Job. If you will remember the story, it's the very opposite po ng katalinuhan, karunungan at kayamanan. And yet, he did not curse God. Amen? Sa atin po ngayon, na mga mananampalataya, mga kapatid, gaano po ba natin talaga po pinagkakatiwalaan yung karunungan, kalakasan at kayamanan? Walang masama sa karunungan, kalakasan at kayamanan, ngunit kapag dyan na umiikot ang iyong buhay, yan na ang definisyon ng iyong pagiging tao, yan na ang iyong definisyon ng iyong purpose in life, apart from God, you are on the wrong direction. You are automatically disobeying God. Wala ka sa sentro ng kanyang kalooban. Kaya tignan po ninyo dito
Sa Deuteronomio chapter 8 verses 17 to 18, ano ang sabi ni Yahweh sa mismong bansang Israel? Kaya, huwag na huwag ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Amen? Kung hindi ka bubuhayin ng Diyos everyday, makakapagtrabaho ka ba? Kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng karunungan, ay magiging marunong ka ba? At kung hindi ka bibigyan ng Diyos ng kalakasang taglay, makakapagtrabaho ka pa ba? And yet, binigyan ka ng Diyos ng kalakasan, karunungan at kayamanan to serve Him, to worship Him, to know Him, and yet you are using what God has given unto you to disobey Him. How ironic it is. Amen? Pinagpala ka upang bigyan ka ng karunungan, kalakasan at karunungan, and yet, you are not truly worshiping Christ. You are not truly worshiping God. Kaya nga sabi diyan, subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Amen? Even yung ating mga businesses, even yung ating mga trabaho, kung hindi po kayo pinahintulutan ng Diyos, wala kayo sa trabahong yan. Amen? To tell you honestly, kung hindi kayo pinagpala at pinagkatiwalaan at pinahintulutan ng Diyos sa ganyang trabaho, hindi kayo mabibigyan ng ganyan. And even our job, even whatever, kahit gaano man kaliit o kalaki ang ating pagtingin, sa ating pong mga trabaho, galing po yan sa Diyos. Amen? Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. At ang kausap niya dito ay ang nation of Israel. At nakakalungkot yung mismong kausap niya na pinagpala niya ng kalakasan, karunungan at kayamanan, tumatalikod sa kanya at sumasamba sa ibang Diyos kagaya ni Baal, Asherah at si Molech. Mga kapatid, dito po sa Hosea chapter 4 verse 6. Napapahamak ang aking mga mamamayan dahil kulang ang kaalaman nila tungkol sa akin. Sapagkat kayong mismong mga pari ay tinanggihan ang kaalamang ito, kaya tinanggihan ko rin kayo bilang mga pari ko. Kinalimutan ninyo ang kautusan ko, kaya kakalimutan ko rin ang mga anak ninyo. Tandaan po ninyo na hindi po ang bansang Israel at hindi po tayo ang nagpakilala kung sino ang Diyos. Nakadepende po ang ating pagkakakilala kung paano pinakilala ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng kanyang salita. Amen? His divine revelation through our Lord and Savior Jesus Christ revealed who God is. Amen? Nagpakilala ang Diyos kung sino siya sa bayang Israel. Kaya nga may 10 utos. Subalit mismo ang bansang Israel, hindi po kinilala at sinamba kung papaano siya marapat sambahin at luwalhatiin. Amen? Tayo po mga Pilipino ay napaka-reliyoso, ngunit mali po ang ating pagiging reliyoso. We are worshiping false God. To tell you honestly, kagaya po ng mga na-encounter ni Paul sa Acts 17. Mga tiga-Atenas, napaka-relihiyoso ninyo to the point na naglagay po sila ng isa pong bato na to the unknown God. Kaya sabi ni Paul, sige, ipapakilala ko yung unknown God na yan na hindi pa ninyo kilala. Ginamit nila ang kanilang karunungan, kalakasan at kayamanan upang sumuway sa Diyos. Amen? So, hindi po natin marapat na ipagmalaki ang karunungan o katalinuhan, kalakasan at kayamanan, lalo na kung hindi naman po ito nagagamit para sa ating pong Panginoon. Amen? Instead, they are using it to worship an idol, Baal. And an idol is not just a physical. Sometimes kung saan umiikot ng buhay natin, kung ano na ang purpose natin, kung ano na yung inahanap-hanap natin. If you cannot live life without wisdom, strength, and your kayamanan, sad to say, you are not truly
worshiping and serving God. Because your God is your strength, your riches, and your knowledge, mga kapatid. Instead na lalo mong sambahin at kilalanin ng Diyos ka dahil binigyan kanya ng karunungan, kalakasan, at kayamanan, ito pa ang ginagamit mo para mas lalong lumayo sa Kanya. Kaya nga sa number 2 points po natin, ano ang marapat nating ipagmalaki? In verse 24, ang sabi ni Jeremiah, sa bayan ng Judah na paparusahan ng Diyos because of their disobedience, kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Amen? Sabi niya, Nation of Judah, do not boast about your strength, your wisdom, and your riches, na kung saan galing din naman sa akin. Boast about you know me and you understand who am I. Sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang mga ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko, ako si Yahweh ang nagsabi po nito. Ano pong marapat nating ipagmalaki? Tingnan po natin. Pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Kilala po ba talaga natin ang Diyos? Mga kapatid, alam niyo po kapag si Pastor Mark kinuha na po ang mic, ibig sabihin nito, super serious na po to. Do we really know God? Pwede natin siyang spelling G-O-D. Amen? Sa Tagalog, D-I-Y-O-S. Amen? Tayo mga Pilipino, ginawan pa natin ng poong may kapal. Ayan. But do we really know God? How ironic it is. Hindi po ba ninyo napagtanto at napagtanong, bakit sinasabi ni Yahweh na ang dapat ipagmalaki ng bansang Israel ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa Kanya, kung in the first place, nagpakilala naman si Yahweh sa kanila. Amen? Tinanggal sila sa slavery. Pinatawid sila at binigyan ng lupang pangako. God sent them prophets, whether northern and southern. And yet, ang sabi ng Diyos, here we are, nation of Israel, kung meron kayong nais ipagmalaki, yung ipagmalaki ninyo yung pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Ibig sabihin, hindi po ito sasabihin ng Diyos sa kanila if they really know God. Ang pagkakilala at pagkaunawa, ibig sabihin, kilala mo siya kung papaano niya pinakikilala ang kanyang sarili bilang Diyos. Amen? Kilala mo siya dahil sinasamba mo siya kung papaano siya nais at marapat na sambahin. Amen? Kilala mo siya dahil pinaglilingkuran mo siya kung papaano siyang marapat na paglingkuran. Sinusunod mo siya kung papaanong nagpakilala siya sa kanyang salita kung paano siya sundin. At paano mo susundin ng Diyos? At paano mo paglilingkuran ng Diyos? At paano mo magiging prioridad ng Diyos kung hindi mo siya kilala? At worst case, paano mo siya kilala? Hindi mo naiintindihan kung paano mo siya kilala. How can you comprehend something kung hindi mo na kilala ang isang tao? Amen? At mahirap pong sundin, mahirap paglingkuran, at mahirap ibigay ang buhay sa isang tao, o lalo na sa Diyos, na hindi mo kilala at nauunawaan kung sino siya. Amen po ba mga kapatid? Kaya sabi po dyan, strength, wisdom, riches, huwag yan ang ipagmayabang nyo. Ang ipagmayabang ninyo, ang ibig sabihin po ng ipagmayabang dito ay dito mo ilagay ang iyong tiwala. Hindi po yung ibig sabihin dito na sisigaw ka dyan sa Amelia, sisigaw ka dyan sa Vicente Cruz and Lardizabal. Mga kapatid, makinig kayo. Hindi po gano'n. Ang ibig sabihin po ng salita pong magmalaki dito ay nasaan
kanino yung iyong confidence, kanino ang iyong tiwala. Kaya kung papalitan po natin ito, kung merong mang nais na tunay na magtiwala sa buhay na ito, ang kanyang pagkatiwalaan ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Mga kapatid, do we really consider knowing God as our source of confidence and strength? Think about that. Na mawala man ang karunungan, mawala man ang kayamanan, mawala man ang kalakasan, ang sasabihin mo bilang isang tao, I can live and I can still worship and serve God because kilala ko at nauunawaan ko kung sino siya. Pero itong magandang tanong, kilala po ba talaga ng mundong ito? Kilala po ba talaga ng our world kung sino ang Diyos? Ang mundong ito, kilala at nauunawaan po ba nila ang tunay na Diyos kagaya ng dapat nating ipagmalaki? Dito po sa Roma chapter 1 verses 18 to 19. Tignan po natin. Verse 18. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. God's wrath. Hindi po yan daga ng Diyos po, ha? Puot ng Diyos. Yung sukdulan niyang anger. Laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ng katotohanan. Tingnan ninyo, no? Sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag. Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Ito yung nakakalungkot. Nagpakilala yung Diyos and yet they are not really know God. Next, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagkadiyos, ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. When you gaze upon, kapag lumibot ka dyan, makikita mo talagang may Diyos. Di po ba? Kaya't wala na silang may dadahilan pa. Ang sinasabi dito ng Diyos, kung tutuusin, pinakilala ko na ang sarili. Through His Word, through His creation. Verse 21, kahit nakilala nila ang Diyos, siya'y hindi nila pinarangalan bilang Diyos. Ni pinasalamatan man. Sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang kanilang hangal na pag-iisip. Nag-imbento sila ng mga bagay na sa tingin ko, opinion ko, ito ang Diyos. Kaya ano sabi ng verse 22, sila'y nagmamarunong, ngunit lumilitaw na sila'y mga hangal. Ibig sabihin ng hangal ay maswain. Ang mundo pong ito ay kinikilala ang Diyos sa mali na paraan at ginagamit ang kalakasan, karunungan at kayamanan sa maling pagkakilala sa Diyos. At hindi po nila tunay na kinikilala ang Diyos, ni hindi po nila naunawaan kung sino talaga siya. Kakalungkot. At kung ang mundong pong ito ay hindi po tunay na kinikilala ang Diyos, kung ang mundong pong ito ay hindi tunay na nauunawaan kung papaanong ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, how can this world worship, obey God? Amen? Mga kapatid, think about that. We need to realize, nga no? Number 1, baka pumupunta ako sa church, kumakanta ako ng mga worship song, and I am hearing the message, and yet, kilala ko ba talaga ang Diyos na inaawitan ko? Think about that. Amen? Imaginein mo let us put it in an illustration para mas manamnam natin. Imaginein mo
may pakakasalan ka, pero hindi mo siya kilala. At ang tawag doon, fixed marriage, and then magkakakilala lang kayo the day after ng inyong wedding. And how do you expect that woman, that man, to love, respect, and build trust, communication, and respect with one another, nagkakilala lang sila after ng wedding? In the same way, kailangan po nating tanong sa ating sarili, nga no, I always hear about God. I even attend church. But do I really know God? Whenever I sing praises unto the Lord, kilala ko ba talaga siya? O isa siyang estranghero sa akin? Amen? Yes, nagpe-pray ka, pero yung bang pinagpe-prayan mo, yan ba talaga yung tunay na Diyos na nagpakilala sa kanyang salita? Amen? And dito sa Romans chapter 1 verses 18 to 22, hindi kilala nila ang Diyos. They knew it intellectually. Pero anong sabi ni Pablo sa mga taga-Roma? Kilala nila intellectually, pero hindi nila tunay na kinilala dahil mali ang kanilang pagsamba, mali ang paglilingkod, because they have invented a God according to themselves. Nag-imbento sila ng isang Diyos sa kanilang mga sarili. Amen. And it is very dangerous, mga kapatid, na akala natin we are worshiping God, we are serving God, we are obeying God, pero hindi pala yun yung Diyos ng Biblia, kundi ang isang Diyos na gawa-gawa mo lang at inimbento mo lang. And then, in the judgment day, sasabihin mo, Lord, I worship you, I serve you, I even sing a different song of praises. Pero ang sasabihin ng Diyos, I never knew you. Depart from me. Amen? Masakit po o masakit? Masakit. And here we are. Nandito po tayo. This is a reminder and warning for all of us. Na ang sabi ng Diyos, yung karunungan, kalakasan, at kayamanan natin, we should worship the true God kung paano niya pinakilala ang sarili niya. Amen? Paano ba niya pinakilala ang kanyang sarili? Hindi nagbabago. Makatarungan at matuwid. Unchanging, holy, righteous. Kumpara sa mga Diyos-Diyosang sinasamba ng bansang Israel na sina Molech, Asherah. Kailan pa ba naging maaasahan at mapagkakatiwalaan, makatarungan at matuwid ang mga sinasambang Diyos-Diyosan ng mga Israelita? Never, ever. Amen? Mga kapatid, can you trust your wisdom 100%? Definitely not. Can you trust your strength 100%? Definitely not. It will fade away whether you like it or not. Di po ba? Sa ayaw at sa gusto po natin, hindi po sa lahat ng pagkakataon 100% FCC Manila, pwede po nating pagkatiwala ng ating pong knowledge. Kahit gaano katindi, kalalim, kalawak ang iyong karunungan, hindi sa lahat ng panahon at pagkakataon, mapagkakatiwalaan mo yan. Amen? Hindi po sa lahat ng panahon at pagkakataon, 100% pwede po nating pagkatiwala ng ating kayamanan. Amen po ba? Ni ang ating pong kalakasan. Karunungan, kalakasan, kayamanan, lahat ito lilipas. Pero ang sabi ni Yahweh, kung yung inyong karunungan, kalakasan, kayamanan, lilipas yan, hindi nyo pwedeng 100% pagkatiwalaan yan.
at ginamit pa nga ninyo upang sambahin ng mga Diyos-Diyosan, akong si Yahweh, hindi nagbabago, makatarungan, matuwid ang mga ginagawa ko, therefore, ako ang dapat niyong pagkatiwalaan. Ang tanong, yan ba ang Diyos na pinagkakatiwalaan mo? Mga kapatid? Whom do you trust? Ang iyong kalakasan, kayamanan, katalinuhan, o itong si Yahweh na hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang kanyang mga ginagawa. Kaya sabi niya, ito yung mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. Pero ito pa yung problema natin. Nagpakilala ang Diyos. At ang sabi ni Apostol Pablo ay, hindi kilala ng mundong ito ang tunay na Diyos. Kaya nga naghaka-haka sila, nag-imbento sila ng mga iba't ibang Diyos. Ang tanong, paano natin makikilala ang Diyos? Amen? Paano natin matutupad yung sinasabi ng Diyos na kung meron kang dapat pagkatiwalaan, kung meron kang dapat ipagmayabang sa mundong ito, ay yung pagkakilala at pagkaunawa sa akin. Lord, papaano yon? In John chapter 17 verse 26, anong sabi ng ating Panginoong Hesus? Siya ang nagpakilala sa Diyos. Jesus Christ revealed who God is. Ipinahayag ko na sa kanila kung sino ka. At patuloy ko itong ipapahayag upang ang pagmamahal mo sa akin ay mananatili sa akin at ako'y mananatili rin sa kanila. Kung tayo lang naman po ang maghahanap at kikilala sa Diyos, hindi po natin po yan gagawin. Bakit? Dahil ang ating kalakasan, karunungan, at kayamanan na binigay ng Diyos ay ginamit nga natin to turn our backs unto God, against God. Kaya kailangang bumaba ang isang tunay na Diyos na nagsakatawang tao upang ipakilala, this is God. Ito ang Diyos. Ito ang marapat na pagkakilala, paglilingkod, at pagsunod ninyo sa Kanya. Mga kapatid, if you really want to know God, know Jesus Christ. Amen? Hindi mo makikilala ang Diyos kung hindi mo muna kikilalanin yung nagpakilala kung sino siya. And that is the only one Savior, the God who took human flesh. It is Jesus Christ. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, Jesus Christ. Jesus Christ made God known. May problema tayo ulit dito sa Pilipinas. Pag sinabi mong Kristo, iba-iba ang lumilipad sa ating pag-iisip. Sometimes, para-pareho tayo ng spelling, C-R-I-S-T-O. Sa English, J-E-S-U-S. And yet, iba palang Kristo yan. Ibinigay na ng Diyos, ipinakilala niya na, nandito na sa kanyang salita. And yet, here we are. Kung hindi mo kikilalanin ang tunay na Kristo, hindi mo makikilala ang Diyos. At kung hindi mo kikilalanin ang tunay na Kristo, hindi mo makikilala ang Diyos, therefore, paano mo siya makikilala at maunawaan at paglilingkuran? At paano mo ibibigay ang iyong lakas, karunungan at kayamanan sa Kanya na nagbigay? Hindi po ba, mga kapatid? And balik ako dun sa tanong ko, kapag sinabi natin pong Kristo, sometimes, narinig ko nga dito, nagpapahapyaw na sila. Sometimes, ang sa isip natin, yung sasabungan, yung Kristo, no? And minsan may maliit, may malaki, may maitim. Pero yung Kristong dapat natin kilalanin ay nakaupo sa kanang trono ng Diyos doon sa langit. Amen? Na hindi mo kailangang punasan, bisitahin, buhatin. He already died and rose again from the dead, and He shall come again to judge the living and the dead. The question now is, do you really know Jesus Christ? Amen? Hindi po ito yung pagkakilala na kilala mo lang siya sa isip.
Ito po yung pagkakilala na kung saan did you already give? Did you already give your life unto Christ? Sapagkat sabi po ng Jeremiah 9:25-26, there's a coming judgment. Darating ang panahong paparusahan ko ang lahat ng tinuli, ngunit ang puso hindi naman nabago. Referring to the nation of Israel, winawarningan sila sa Babylonian captivity. At hindi lang po ang bansang Israel ang pong huhukuman ng Diyos because they are worshiping idols. Yung mga tiga-Ehipto, Judah, Edom, Ammon, Moab, at ang lahat ng naninirahan sa disyerto at ang mga nagpuputol ng kanila pong mga buhok. Just to worship an idol. Pinuputol nila po yung kanilang buhok to worship an idol. Sila at ang lahat ng mga taga-Israel ay hindi pa nagkakaroon ng panloob na pagbabago. There is no true change in their heart. Bagamat sila ay tinuli ayon sa laman. Mga kapatid, dahil po makatarungan ng Diyos at hindi po niya palalampasin. Nasampulan ang nation of Judah. Kaya nga meron tayong Book of Nehemiah series, di po ba? 70 years of captivity. And here we are, mga kapatid. Kung hindi mo seseryosohin ang iyong pagkakakilala kay Kristo, at kung hindi mo seseryosohin ang iyong relasyon kay Kristo, if you are not truly surrender your life to Jesus Christ, just like what God had done in the nation of Israel, judgment will come into our life, mga kapatid. Mali po yung sinasabi ng ilan na ay walang judgment ang Diyos, walang paghukom ang Diyos, okay lang ang Diyos, puro mabait lang ang Diyos, puro love lang ang Diyos. God is also a God of justice, mga kapatid. Kung paanong hindi niya pinalusot ang bansang Israel sa kanilang pagsamba sa Diyos-Diyosan, how much more tayo na hindi po tunay na nagbigay ng buhay kay Kristo. There is only one way. There is only one Savior. There is only one sufficient work for our salvation. And that is the work of Christ Jesus. Pero ang tanong, si Kristo ba o yung lakas, karunungan at kayamanan mong taglay? Wala pong neutral, walang middle ground. It's either kilalanin mo ang Diyos through our Lord and Savior Jesus Christ, or talikuran mo siya, and then live your life with your own strength, knowledge, at kayamanan. And if you really want to give your life, at gusto mo talagang makilala ang Diyos, gusto mo talagang maunawaan ang Diyos, ang sabi po ng Ezekiel chapter 36 verse 26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwahin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Hindi po ba, sabi ng Diyos, ay hukuman niya yung mga hindi binago ang kanilang panloob? Unchanged life. There is no transformation in their life. Why? Because hindi na bago ang kanilang puso. Kaya pala hindi nauunawaan at naiintindihan at tunay na kilala ng bansang Israel at ng tao ang Diyos because their heart ay di pala na bago. Kailangan pala ng heart operation. At hindi po ikaw ang makakapagpabago ng iyong puso. Hindi ikaw ang makakapaghugas ng iyong puso. Hindi ka kayang bigyan ng bagong puso ng iyong lakas, ng iyong karunungan at ng iyong kayamanan. Kahit gaano ka karunong,
kahit gaano ka po kayaman at kahit gaano ka kaimpluwensya o kalakas sa mundong ibabaw ito, your wisdom, your strength, and even your knowledge cannot transform your life. Amen? It cannot give you the true knowledge na kay Kristo Jesus lamang. Mga kapatid, kay Kristo lang matatagpuan ang isa pong puso na tunay na makakakilala at magpapakilala sa Diyos. Kaya po babalik tayo sa tanong na yon, do you really know Jesus Christ seated at the right hand of God the Father? At paano ka magkakaroon ng isang bagong puso? At paano ka bibigyan ng banal na spirito upang makasunod sa mga utos at tuntunin ng Diyos kung hindi mo kikilalanin si Kristo? Amen? And how do you expect to serve and to obey God if there is no Christ Jesus in your life? The true Jesus Christ, yung totoong Kristo. Yung totoong Kristong ipinangaral ng mga apostol. Yung totoong Kristo na nagpakita sa road of Damascus kay Saul na naging Paul. Yung totoong Kristo na ngayon ay nasa langit na at nagsabi doon sa kanyang kanan na today, you will be with me in paradise. Yung totoong Kristo na kapag siya ang tunay mong pinagkatiwalaan, siya ang tunay mong kinilala, next is the transformation of your heart, the transformation of your life. Amen? Stop relying on your wisdom, strength, and knowledge and begin to surrender your life to Christ. Amen? Mga tiga-FCC Manila, ito dapat ang isang iglesia, Filipino Christian Church. Hindi lamang po tayo dapat iisang pamilya, iisang iglesia, kundi isang pamilya, iisang iglesia na piniling pagkatiwalaan yung nagpakilala sa Diyos, si Kristo. At piniling gamitin ang lakas at karunungan at kayamanan upang kilalanin si Kristo at hindi upang talikuran si Kristo. Amen? Kaya, sabi ng Gawa, chapter 4, verse 12, sa silong ng langit, sa Kanya lamang po matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas, kundi siya lamang. And in Acts chapter 17, verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, He will come again to judge the living and the dead. At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang, referring to Jesus Christ. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay, the resurrection. He died in and He rose again, Jesus Christ. This is the last slide. Mga kapatid, FCC Manila, and to our visitors right now, walang masama ang kalakasan, walang masama ang kayamanan, walang masama ang karunungan. Pero kung yung kalakasan mo, karunungan mo, katalinuhan mo, ay hindi para sa pagkakilala at pagsuko mo sa Diyos, you are losing the meaning of your life and even the purpose of your life. Hindi po tayo binuhay at pinahintulutan ng Diyos dito just to enjoy wisdom, strength, and knowledge. And even our riches. Binubuhay po tayo ng Diyos para gamitin natin ang ating kalakasan, karunungan at kayamanan to surrender and to know Jesus Christ alone, who made God known and the only one, Savior. Amen? Kung nabubuhay ka sa mundong ito at umiikot lang para sa karunungan, kalakasan at kayamanan mo, sad to say, mga kapatid,
you failed to enjoy the meaning of life. At kung gusto mong ma-enjoy at magkaroon ng kahulugan at tunay na meaning ang buhay mo, begin to realize, begin to stop trusting sa iyong wisdom, strength, and knowledge, and begin to surrender your wisdom, your strength, and knowledge to the only one, Jesus Christ alone. In Him, where we can found our hope. Ang mga nagtiwala sa Kanya, mababago ang buhay. Mapapatawad ang kanilang kasalanan. And when He will come, they will escape God's judgment. Ang mga nagtiwala lamang kay Kristo Jesus ay sila lamang po ang makakalusot sa naghihintay na kaparusahan at makakapiling ng Diyos at magkakaroon ng buhay na walang gan. Subalit ang mga tao na piniling pagkatiwalaan at ipagmayabang ang kanilang karunungan, kalakasan at kayamanan, mga kapatid, you will be judged. And there's no eternal life. Walang pagbabago, walang pagpapatawad at masaklap. Hindi mo makakapiling ang Diyos after your life here on earth, and you will be punished doon sa dagat-dagatang apoy. The only hope, the only salvation, the only rescue, Jesus Christ alone. As I am, kayamanan, karunungan, katalinuhan, maganda, biyaya ng Diyos, walang masama. Pero hindi dapat yan ang pumigil, humadlang sa'yo upang kilalanin at isuko ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Si Kristo ang tunay nating kalakasan, si Kristo ang tunay nating kayamanan, si Kristo ang ating tunay na karunungan, kalakasan at kayamanan. Hindi ang mga bagay na nandito.